Okay, so subukan nating ibaba itong inverter natin ngayon mga idol ng mag-isa lang. So hoping na may baba natin to kahit wala tayong kasama. Kasi kailangan na talagang ma-maintenance to mga idol. Tignan nyo naman yung dumi nyo. Talagang makapal na yung alikabok. How much more pa kaya sa loob niyan. So bago kayo magtanggal ng mga inverter nyo, maliit man yan o malaki, make sure lang kung meron tayong mga breaker, dapat nakababa yung ating mga breaker no sa ating input tsaka output. Ayan, ito yung output ng 220, yung input ng DC. So dapat nakababa yung mga yan para iwas disgrasya tayo. Okay, simulan na natin ang pagbabaklas mga idol. Ayan, so advice ko lang sa inyo mga idol na pagka kayo ay magse-set up ng inyong solar setup, dapat buo ang inyong loob at syempre meron kayong budget no para hindi kayo mabitin. So napaka-importante mga idol. Tsaka dapat huwag kayong mga idol, upgrade na upgrade pagka tapos wala pa lang budget. Ako, malalagot kayo kay misis niyan mga idol no. So ako tamang upgrade lang naman. Medyo kayang-kaya pa mga idol. Hindi pa naman tayo nabibitin sa budget no. Oh no. Oh no. Oh no. Yeah. Okay. So naibaba na nga natin mga idol. Ito, tignan nyo kung gaano kakapal yung alikabok niya. Ayan o. Solid. Oh, ayan. Yung alikabok niya mga idol o. So buti na lang, nagkaroon tayo ng oras ngayon para maibaba. At ma-check na rin natin yung loob niya mga idol at malinisan natin. Naku, kawawa naman tong ating inverter. So simulan na natin ang mga idol, pagbabaklas no. Okay, so sa mga hindi po pala nakakalam, ang inverter natin ay 3 kilowatt na 24 volts. So dati ang inverter natin ay 1 kilowatt lang na 24 volts. So buksan na natin. Pero bago nating buksan, huwag kayo basta-basta nagbubukas. Merong wires to sa loob. Wires ng LCD nakalakip dito. Oh my goodness. So ayan yung wire natin ng LCD mga ito. Oops. Sorry. Yan yung wire natin ng LCD mga idol. Ayan. So huwag nyo basta-basta inuhugot. Tignan nyo naman kung gaano kadumi. Tanggalin muna natin yung wire ng LCD mga idol. So. Ayan. So ganyan kadumi mga idol kapag hindi nalinisan ng mga ilang buwan. Ilang buwan lang to eh. Mga 4 na buwan lang siguro or 6 na buwan. So napaka-importante mga idol na nililinis natin tong ating mga inverter, maliit man yan o malaki, kailangan chine-check po natin kasi kapag kayan nadikitan ng mga ganitong kakapal na alikabok, ayan, see, magkakaproblema ang inyong mga inverter no. So kasi hindi pa naman biro-biro ang natin dito mga idol, ang pagbili natin. So kailangan nililinis din natin, mini-maintenance ba para maganda naman or malinis yung mga gamit natin. Simulan na natin linisan to mga idol. So nag-iingat kayo mga idol sa pag-brush dito sa kanyang mga board. Dito sa board ng LCD at saka sa main board natin na inverter. Dapat yung mga ginagamit yung brush ay yung malambot lang, wag yung matigas. Kasi pagka masyadong matigas, kapag sumabit yung
brush nyo sa mga malilit na pyesa, pwedeng matanggal yung pyesa nyo mga idol nang hindi nyo nalalaman. Kaya dapat pag nagbra-brush kayo, ay yung parang dampi-dampi lang, sakto lang na matanggal yung mga kumapit na alikabok. Yan, dampi-dampi lang mga idol. Kasi baka mamaya pagka naglinis kayo, biglang hindi gumana, may biglang na ano yung inverter nyo, so wala na. Kaya nag-iingat din kayo sa paglilinis. Di naman pwedeng hindi natin linisan itong mga gamit natin sa solar mga idol kasi napakamahal ng pyesa. Tapos syempre napapakinabangan natin. Kung gusto nyo magtagal ang inyong mga unit mga idol, kailangan din may maintenance. Huwag puro gamit-gamit. Kailangan may maintenance din tayo mga idol. Maglaan tayo ng oras para linisan yung ating mga gamit sa solar. Sa mga gustong malaman kung saan ko binili ito, ilalagay ko dun sa comment section yung link kung saan nabili itong inverter na to mga idol, okay? Sunod natin itong inverter. So dito naman, hindi naman kailangan masyadong malinis mga idol, no? Hindi nyo kailangan kuskusin. Importante lang naman dito, matanggal nyo itong mga namuong mga alikabok, mga yan, na hindi sila dumikit dito sa main board natin, no? Kailangan matanggal natin yung mga yan. Yan. So ito nga pala yung transformer natin, ayan oh, laki oh. Ayan mga idol oh. Oh, see? Napakalaki. Ngayon, kung meron naman kayo mga vacuum cleaner mga idol, gaya ko, ay mas mapapadali ang inyong trabaho, no? So isunod natin dito mga idol na tanggalin yung fan kasi kailangan linisan yung fan dahil medyo mahirap nating linisan kapag ka nakakabit. Kaya babaklasin muna natin. So merong pins dito, ito. Tig-isa sila ng pin ng fan kasi dalawang fan nito mga idol. Tapos merong merong dito, ito. Tig-apat na tornilyo sa isang bawat fan. So kailangan tanggalin 'yan tsaka yung pin ito, yung pin na yan nakalagay, fan, okay? So pagka natanggal nyo na yung 8 tornilyo, mga idol, dito nyo na lang yan huhugutin sa side. Ayan. Hugutin nyo na lang yung fan dyan. Ayan. So hindi nyo kasi mahuhugot yan dito sa taas kasi meron yung meron yung obstacle. Obstacle English. Para all. So dito lang yan sa side. Di ba? Dinatanggal na natin. Napaka-importante kasi mga idol na malinisan natin ng maayos itong fan. Kasi dito lang kasalalay yung temperature na kailangang i-maintain ng ating system, no? So pagka hindi gumagana itong ating fan at punong-puno ng alikabok, tignan nyo naman ang mga idol. 4 na buwan lang yan na ginamit ko. Napakakapal na ng alikabok. So kailangan yan malinisan ng maayos. So sa pagbabalik naman ng ating fan dito sa ating inverter, hindi kayo malilito kung asan ang intake at kung asan ang exhaust. Dahil meron tayo dito label mga idol. Ayan o. Kikita nyo. Ayan. Malabo ata. Ayan. May label yan. So pababa. Ibig sabihin yan, pag ganito ang buga. Wag paloob. Palabas dapat. Ibig sabihin pag ganito yung nyo. Ayan. Sisundan nyo lang yan mga idol. Pag ganyan yan. Palabas. Wag baliktad. Okay? So napaka-importante malinis ang ating fan mga idol kasi dito nakasalalay ang temperature ng ating unit. So isa rin tong dahilan kapag madumi ang iyong fan, syempre maingay yung ikot ng inyong fan hanggang sa masira na nga. Ayan, so tapos na nga tayo maglinis mga idol. Ito na yung ating fan. Ayan, malinis na. Okay, so ito na yung ating board. Ayan. So hindi na kagaya kanina. Okay, ayan. So ito mga idol, hindi naman kailangan masyadong malinis, no? Hindi naman kailangan masyadong kinukot-kot. Ang importante dito sa ating mga MOSFET, ayan, ito kasi ang ating mga MOSFET, ayan, kabilaan yan. Importante dyan, tanggal yung mga alikabok na nakakapit dyan para hindi magkaroon ng problema. Ayan, meron pa sa kabila. Ayan, mga paa niya. Ang daming alikabok kanina dyan sa mga paa niya mga idol.
Kasi diyan din nagkakaroon ng tendency na masira yung ating unit, no? Nagkakaroon ng short circuit, lalo na kapag medyo moist yung lugar nyo at nabasa yung alikabok, masisira. Yan. So, hindi naman natin totally nalinis tong ating mga idol. Hindi naman ganun totally 100% nalinis. Gaya nga sa mga patalastas, no, meron pa rin naiiwan na 1%. So, okay lang yun. At least, hindi naman masyadong parang bago yung pagkakalinis. Ang importante, natanggal natin yung mga alikabok na pumasok ng ilang, namahay ng ilang buwan. At nabigyan natin yung inverter natin ng pagkakataon na makapagtrabaho ulit sa atin ng mga ilang ulit. So, tatagal ulit yung kanyang buhay. Siyempre, dahil na-maintenance ulit natin. So, ganun lang naman. Hindi naman pwedeng gamit lang tayo ng gamit. Kailangan meron din tayong maintenance. Okay? So, ibabalik na natin yung kanyang kaha. Okay. So, eto na naman tayo kung gaano kahirap baklasin kanina mga idol. Mas mahirap na naman tong ilagay. Oh. Okay, so ito na nga mga idol, tapos na tayo maglinis at ito ginawan ko konting design niya. Ayan. So ito binuksan ko na para kung sakaling kailangan na maglinis, makikita natin kung madumi na or hindi pa. So ayan, para hindi na medyo boring tignan mga idol, no. Meron pa pala tayong isang ginawa dito, ito. Ayan. So meron tayong diyan sa loob mga idol. Ito meron tayong remote. Ayan, pinaka-paborito ko yung fade. Tapos yung flash. Mas maganda itong fade. Yan. Okay. Bukan natin pa tayong mga ilaw. Ayan. So, yan lang naman mga idol. Para hindi naman masyadong boring tignan yung ating inverter. No? Okay. So, sa susunod ulit na video mga idol, maraming salamat po.